ang mainit na temperaturang bubunuin ng Philippine Ascal sa bansang Kuwait. Kaya naman dibdiban ang kanilang pagsasanay. Sa gitna nito, matindi rin ang kinakaharap na akusasyon ng ilan sa kanila na idinadawit sa umano'y panggagang rape. Nakatutok si Ian Cruz, live mula sa Maynila. Ian. Yes, Mel, sa gitna nga ng pag-iinsay ng Ascal sa laban nila sa Kuwait, isang kontrobersyang sumulpot laban nga sa ilang miyembro ng Ascals. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Ascals sa nalalapit nilang laban sa Kuwait. Kung maulan dito sa Pilipinas, humigit kumulang 50 degrees Celsius ang temperatura sa Kuwait. Walang inaasahang pag-ulan doon kung Hulyo, pero tiwala ang grupong makaka-adjust sila sa klima. We were in Mongolia, we went through it. We were in Myanmar, went through it. Went Sri Lanka, so this will be another step. It will be hot, but it's not that it's the first time for them to be in the heat. So with the trip to Bahrain, I hope they already get adjusted a little bit, and then in Kuwait they should be okay. Ali, a captain, very experienced player, good friend of mine as well, and he's going to be missing. And then Steven Schrock with his experience and his, his capability in the middle, it's a big loss. So I mean, losing the both of them, it's going to hurt us in the end, but I think we could still. Di pa rin nakasama sa regular na training ang mga strikers sa sina Phil Yang Haspan at Angel Guirado. Posibleng sa training camp sa Bahrain na makasali sa regular training si Phil upang lubos na gumaling ang iniindang hamstring injury. Si Guirado, aalamin pa rin ng doktor kung maaari na siyang sumali sa regular training. Sana mag-train bukas, pero I have to see what the doctor says before I can train. So sana bukas, pero pag sabi ni Wally Bahrain, then dapat Bahrain. Sa gitna ng pagsasanay, lumutang ang usap-usapang inakusahan ng rape ang ilang miyembro ng kupunan. Una itong lumabas sa internet at ngayon ay inilathala ng tabloid na bandera. Nag-email daw sa kanila ang dating consultant ng Philippine Football Federation na si Por Weiler na nagdidetalye na naganap umanong panggagahasa batay sa kinuwento sa kanya ni Ascal's head coach Michael Vice. Tumanggi nang magpa-interview si Vice pero sinabi niyang huwag daw paniwalaan ang lahat ng nasa internet. Ayon naman sa team manager na si Dan Palami, aalamin daw muna nila kung ano ang totoo. Not to Paul, but to the public na before we judge or before we post anything, siguraduhin natin yung facts because maraming taong naapektuhan. And of course, on our side, we want to make sure na kung may katotohanan man, then we will not tolerate it, especially myself. But on the other hand, kung ang basis ko lang naman is statement ng isang nagpapanggap na consultant at saka isang blog, medyo mahirapan ako mag-take ng actions just based on those things. Naniniwala naman ng ilang miyembro ng Ascals, hindi makakaapekto ang issue sa kanilang laban sa Kuwait. I don't think so. I think there's a few people out there who just want to take away the limelight of the Ascals, and it's a shame for people. There's people like that in the Philippines, you know. Mel, kinahaponan nga ibalik dito sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila ang Ascals para ipagpatuloy ang kanilang ensayo. Naging maganda naman ang panahon, kaya naman mas matindi ang aksyon. At ngayon nga, Mel, ay kapiling natin ang team manager na si Dan Palami. Baka may tanong kayo sa kanya, Mel. Maraming salamat sa iyo. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Palami. Ako Hi, po si good Mel evening. Tiangco. Opo. Good evening, Mel, and good evening. Nakausap mo na ba yung mga miyembro ng Ascals na Yes, sinasangkot doon sa gang rape? Every day, we actually have meetings. And ito namang issue na to, nung lumabas sa mga blogs, I immediately called the attention of the players. And on their side, talagang ibang-iba yung istorya. And in fact, I've also asked the side of the people sa bahay. And iba-iba talagang istorya. That's why sabi ko nga, I cannot take action kung ang titingnan ko lang yung nasa internet because anybody right now can write on the internet. Maraming, in fact sabi ko nga, sa internet buhay pa rin si Elvis, pati yung mga ibang mga personalities. But then again, this is a very serious allegation na talagang kailangan pansinin because we will never tolerate that. On the other hand, we cannot take action based on, as I said kanina, the statements of a consultant, a purported consultant na hindi naman talaga consultant. Ay, oo nga. Linawin mo nga yan. Sino nga ba yung Paul Weiler? Ano ba pangalan niyan? Viner or whatever? Actually, in English, it's Weiler, but Weiler, it's Paul Weiler. Actually, nag-a-apply yun. He was appointed as consultant before, during the time of PFF President Johnny Romualdez. That was almost about 10 years ago. And until now, yun ang hinahawakan niyang papel.
So when I went to Germany, pinakita niya yon. Pero sabi ko, I need your accreditation from the current administration. And wala naman siyang napakita. So sabi niya, mag-apply na lang ako as a consultant for the ASCALs. But then I said, we don't have that kind of position right now. So maybe in the future. But yun nga, medyo hindi ata nasiyahan na hindi tinanggap. Kaya he's coming up with statements na hindi naman talaga siya kasama sa team. So I'm quite surprised na meron siyang mga ganon. I talked to the coaches, I talked to the other players, and as far as they're concerned, hindi naman talaga, hindi sila nakipag-usap kay Paul or anything na hindi nga nila napag-usapan itong kontrobersyang ito. So anong susunod na hakbang ng Philippine ASCALs? Well, right now we are busy preparing for the second round against Kuwait, and talagang yung focus namin nakatuon doon. It is unfortunate na may mga ganitong mga issues, but we cannot be distracted from itong goal natin to get past Kuwait. But at the same time, we are trying to, ako as the manager, I'm trying to get more details kasi as of this time, we only have two sources, an internet blog and itong statement ni Paul Weiler, and both are not credible Pero Mr. sources. Palami, yung mga Yes po. sinasangkot, sa tansya mo ba, maapektuhan yung performance nila? Sana hindi. Kinausap ko naman sila, and sabi ko naman, kung wala namang nangyari na ganun, wala silang dapat ikabahala. Ang kinatatakutan lang nila is, of course, yun nga, parang right now with the high profile ng mga players natin, sabi ko nga sa kanila, it's important na talagang maingat tayo sa lahat ng gagawin natin, mag-ingat tayo sa lahat ng sasabihin natin because it will now be under scrutiny. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Dana Palami, ang team manager ng Philippine ASCALs. Tutulo! Disgrasya sa karera ng mga siklista sa France. Ayan, kuwang-kuwa sa video. Inang at dalawa niyang anak binasaker sa loob ng kanilang bahay mismo sa lalawigan ng Laguna. Pinagtutunan ngayon ng pansin, mag-inang kalabaw na yan sa Coronadal, kulay puti. Tututukan natin yan at iba pang mga balita dito sa 24 Oras. Gusto na